Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Anthony. Hello again Kuya E at magandang araw sa iyo at sana ay nasa mabuti kang kalagayan kasama na ang lahat sa iyong mga listeners at subscribers. Kuya E, gusto ko lamang pong sabihin na I tried very hard to write consistently in Tagalog pero nahirapan pa rin ako. Medyo humaba na rin itong kwento ng love story ko at sana your listeners won't get bored. Kuya E, mga 2 email pa siguro para makompleto ko. Okay lang yan. Si Christian nga nakaka-46 ne. Kuya E, Ray and I took the licensure examination for MTs at successfully passed. We celebrated our success few days later with friends, family members at Ray's apartment. Kuya E, syempre hindi mawawala ang alcoholic drinks at lahat. Pinagkaisahan akong pinainom ng vodka or gin yata yun, which I did not hesitate kasi para sa amin nga ni Ray ang party. Naku, wag niyong painumin yan at mahina ang sikmura. Paalala ni Ray sa aming mga kaibigan. Alam din naman ng lahat na hindi talaga ako umiinom ng alcohol. Pero this time ay napainom nila ako. Kuya E, okay lang naman ako pero hindi nga nagtagal ay lumabas ang lahat ng kinain ko. Sabay takbo sa banyo. Kuya E, nagpaalam akong tatawag ng taxi para umuwi na at past 12 na ng umaga. Huwag ka nang umuwi, dito ka na lang matulog. Mahinang bulong ni Ray sa akin. Nagsipag-uwian na rin ang lahat ng mga bisita at mga kaibigan namin. Kasama na rin si Cheryl, ang girlfriend niya, na umuwi ng maaga at may duty kinaumagahan. Kuya E, pumasok na ako sa kwarto. Nagtanggal ng aking damit at just in my underwear and tried to get my sleep at sumunod na rin si Ray, fully naked from the shower, wrapped only in a towel. Medyo may tama siya dahil sa alak pero he was not really drunk kasi alam niya ang limit niya kapag umiinom. Sabay pagyakap sa akin. Congratulations sa mahal ko, bulong niya. Kuya E, I did not expect to hear him say this in a very serious way kasi nasanay na ako na sa kanyang joker personality. I gave him a tight hug at nakatingin lang sa maamo niyang muka. Nagagwapuhan ka sa akin no? Pagbibiro naman niya. We kissed with the sweet smell of wine on our lips. At syempre dahil na rin sa epekto ng alak, may nangyari na gusto naming pareho. The rest of the night was another clash of the titans. Kuya E, we slept that night hanggang tanghali na kaming gumising. And before getting up, we had another one. Alam mo na yon Kuya E, masarap mag-JO sa umaga. Nabahiran na rin yata ako ng pagka-joker ni Ray. I stayed sa apartment that whole day. Kwentuhan at kainan with Ray's sisters at later, naglaro ng basketball sa court near the apartment. Masaya ang buong araw na yon para sa amin. Kuya E, few months passed and we just wanted to enjoy the moments of not having to go to school anymore. Since now we are professionals in our own rights. Gusto lang namin magpahinga muna bago maghanap ng trabaho kung merong opportunity. Until one morning ay meron akong phone call from one of the medical center that Ray and I had our internship rotations. The lab supervisor wanted to hire both me and Ray immediately. Nalaman nila that we recently passed the board exams and because of our exceptional performance during our undergraduate internship in the hospital. I called my best friend and broke the news and we agreed to accept the opportunity. Trabaho na ang lumalapit sa atin so why not grab it, sabi namin. Kuya E, we started with our new job, met our colleagues and we had the best time working together. This time after those difficult but happy memorable college days. Months went by smoothly for me and Ray. We were still best friends, loving each other on our own terms at walang nagbago. Our closeness is the best thing ever.
Kuya E, 2 taon ay mabilis na lumipas ang trabaho namin sa hospital. One morning, at work I got a call from Ray. Hindi ako papasok ngayon at bukas. Ang sabi niya, bakit? May sakit ka ba? Nag-alala kong tanong. Anong joke na naman ba to? Sabi ko. Meron akong sasabihin sa iyong importante. Kain tayo sa paborito nating pizza house, okay? Dumiretso ka na doon after your duty. Antayin kita. Ang sabi niya noon. Kuya A, we met at the place. I'm still puzzled at that time. What happened? Tahimik si Ray at hindi rin ako umimik. Biglang sabi niya, nag-apply ako sa agency for Saudi Arabia 5 months ago. I passed the interview of the hospital employer. Lumabas na ang passport ko kahapon at pinapaalis na ako in 2 weeks. I'm very sorry, naglihim ako sa mahal ko. At hindi ako nagbibiro ngayon. Anthony, ikaw lang ang pinagsabihan ko nito dahil ikaw ang pinakamalapit sa akin maliban sa pamilya ko, ngunit hindi nila ako maintindihan. Pinipilit pa rin kasi ako ng pamilya ko na magpatuloy sa medical school at yun ang dahilan kung bakit ako nag-isip na umalis and if I find the opportunity at heto na yun. Kung aalis ako, wala na silang magagawa pa. Malungkot niyang sabi. Babalik ako pagkatapos ng 2 taon. Magkikita pa rin naman tayo. Promise ko yan. Alam ko, sagot ko at napaluhang nakatingin lang sa malayo. Kuya E, those were the words of my best friend that I will never forget. Ray filed his resignation to the surprise of our co-lab staff. The remaining 2 weeks were the hardest for me to get by. Kuya E, few more days and I advised Ray to tell Cheryl, his girlfriend and his sisters at least. Sumunod naman siya sa aking payo. Everyone was shocked at Cheryl was very upset with him bakit hindi sinabi sa kanya. She called me at work to ask me if I knew anything but I white-lied. Wala na kaming magawa. Ray had decided to go to the KSA and everything is ready for his departure. Kuya E, 2 days prior to his departure ay tumawag sa akin si Ray. Pwede ba tayo bukas? Gusto kitang makasama the whole day. Kuya E, sa telepono pa lang ay hindi ko na mapigilan ang bigat ng aking dibdib. Huwag ka nang umiyak. Hindi pa nga nakakalipad ang mahal mo. Pagbibiro na naman niya. Ganun pala yun kung napamahal ka na talagang masyado sa isang tao at lagi mong kasama sa lahat ng lugar o lakaran. Next day, nag-off request ako. Ray came to pick me up at my place. For a little while, we talked about a lot of stuff and just be ourselves. And then we decided to go out. We went out and watched the Arnold Schwarzenegger movie, The Eraser. Later that evening, Kuya E, pumasok kami sa isang malamig na lugar for complete privacy and stayed till midnight. Nag-usap and together just made love as anticipated na parang wala nang bukas. Mamimiss kita grabe. Yun lang lagi ang sinasabi ni Ray. Itong mga ginagawa natin, I will miss your presence and your kindness na parang siguro hindi marunong magalit pero mapanganib. Pagbibiro na naman niya. Tahimik lang ako and he understands me. Kuya E, again, I have to leave what happened behind closed doors to the wild imaginations of your listeners. We went home straight to his apartment. Gusto ko, dito ka na matulog, okay? Bulong niya. Kuya E, dahil sa pagod ay pumayag ako at nakatulog kami pareho ng mahimbing that night. We had a late breakfast and as usual, kwentuhan sa mesa with Ray's sisters. Paano yan, Anthony? May iwan ka na ng best friend mo. Biro sa akin. Anong may iwan? Susunod yan sa akin. Sagot naman ni Ray. Tahimik lamang ako at hindi makapagsalita. Nakatingin lang sila sa akin. Sanay na rin sila na hindi ako maingay na tao. Kuya E, at that time, I went back to the room to pick up my wallet. I left on the bedside table. Sumunod si Ray and closed the door. Niyakap niya ako sabay halik on my lips. Walang nagsasalita at doon ko nakita ang mahinang pag-iyak ni Ray for the first time. I will miss you a lot, he whispered. Few minutes, Ray took out something from his study table, a wristwatch, at tinanong ako if I remember something about the watch. Oo, sagot ko.
Hindi ba yan yung magkasama tayong bumili sa Ali Mall after graduation natin at pinapili mo pa nga ako? Gusto kong gamitin mo to araw-araw para andyan lang ako sa kamay mo, okay? Kuya E, ang pakiramdam ko ay hindi na kami magkikita muli at yun na muli ang huli naming pagyakap sa isa't isa. Ang bigat sa dibdib. I went home to my place. Napakalungkot at natulog akong maghapon hanggang gabi kasi uminom ako ng cough syrup na may pampatulog para makatulog pa rin. I have to be away from Ray at para makabanding naman niya ang mga kapatid niya at si Cheryl for the rest of the afternoon. The next day, Ray's departure date. We agreed that I will not go to the airport anymore para hindi lalong malungkot. I'm not sure of Cheryl kasi masyado siyang nasaktan sa mga pangyayari. Kuya E, I went to work that morning. Later in the afternoon, I got a call at work. It was Ray. Mahal, paalis na ako. Parang nanginginig ang boses niya. Ingat ka lagi, okay? Mamimiss kita ng sobra. Si Cheryl, hindi ko na rin pinasama at magdrama pa yon, pabiro pa rin niya. At isa pa ay nagtatampo pa rin siya sa akin. Kung meron kang time bumisita sa apartment, sure ako, mamimiss ka ni na ate, habilin niya. Susulatan o tatawagan kita agad, basta settled na ako sa Petrochemical Hospital assignment na pagdating ko ng Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Ingat ka palagi. Kuya E, days turned into months. I have to move on at malungkot man that time. But as days went by, I tried to get back my life. This time, without my best friend. Makakasunod kaya ako sa KSA? Aba, ewan ko sa'yo. De, joke lang. Kuya E, it will be my next story. Love, Anthony. Nako, ayan. Tayin po natin kung makakasunod daw ba siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Abangan po natin ang susunod po na kwento ni Anthony. Ano, parang akong malat, no? Pero hindi talaga ako malat. No? Kagigising ko lang kasi talaga. No? Na ano ko rin naman, naisip ko rin naman na parang malat nga ako. Anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At wala rin po akong sipon. Thank you. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyo programa na palagi nyo makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, simplihan ang buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw